Hello, hello. Magandang araw sa inyong lahat, no? Dito na naman tayo sa ating reaction video. Mapanood natin dito guys yung pangyayari sa Senado. So, para madagdagan natin ang ating alaman tungkol sa pangyayari at sa hindi pa nakakaalam, mapanood ninyo dito sa ating reaksyonan na video kay PH Update. No? Pahiram sa yung video at gagawa namin ng reaction. Ito ang pamagat ng kanyang video, no? Nagkabistuhan na, yari na si Matibag. Yan yung title ng kanyang video. So dito natin malalaman kung ano ba talaga ang nangyari, no? At in-interview siya ni Ted Bailon. At siyempre, dito sa atin, tayo naman ay para malaman din natin, kukuha din tayo ng konting reaction. No? So, ano pang hinintay natin? Panoorin natin guys para malaman natin ang katotohanan. No? So, dito sa reaction video natin, so like and share, siyempre, subscribe my YouTube channel. So, let's Opo. So, sige, pagpasok niyo po ng pinto, dahan-dahan yung tinulak, yung area po kung nasa saan ang mga NBI agents, anong area ito? Ito ba ay common area for GSIS and Senate? Ito ho ba ay area? Senate area na po ito, Ted. Sigurado po ako, sinisigurado sa kanila na Senate area po ito. Kahit magkaroon po tayo ngayon ng common inspection, ituturo po kay Director Matibag na Senate area po ito. Alright. So, Nako, Matibag, yari ka dito. Pati ata itong si Sir Mawa Plasca, gusto na nila rin patanggal bilang Senate Sergeant at Arms. Hindi na lang ho, itong si Senator Alan Peter Cayetano ang gusto nila ngayong patanggal bilang Senate President. Marami ho sa mga taga-mainstream media, hindi ho nila nagustuhan yung pag-alis nitong si Senator Bato de la Rosa dyan sa Senado. Interview nitong si Mawa Plasca dito kay Manny Ted Pailo ng ating pag-uusapan dito sa video. Isang like at isang subscribe. Puro na lang ba dyan at sa mga gusto sumahal sa ating community. Yung join button nandiyan lang kung sa mapapambira. Double time! subscribe, share, subscribe. Biyernes na, Brad. PH Update. Biyernes na pagkakaalam ko. Pagka Biyernes, pahinga na eh. Diba? Miyerkules sa pa nga lang, description wala box na, ang pero kanilang link. nandyan pa. Sa gustong mapanood ito ng buo. Wala namang kalwaran si Senator Bato de la Rosa. Ako sang-ayon naman ako sa damit na yan nitong si DJ Chacha. Serve the people. Sabihin natin yan sa Malacanang. Sabihin natin yan doon sa mga senador na ayaw mag-imbestiga sa mga maanumalyang flight control. Let's go! Hype si PH. Hype si PH. May kape tayo, may kape. May kape. Hype tayo, hype. Medyo na-late ang upload natin kasi hype nga tayo. Ito, pakinggan natin ang interview nitong ating Osaha. Mawa Plasca. Pag nagkaanak ako, ipapangalan ko, Mau. Mau ang ipapangalan ko. Matapang! Okay. Sergeant at Arms o OSAA. Matapos nga po yung tensyon sa nangyari daan po sa Senado. Kaugnay po nitong di umano ay paghuhuli daw nung araw na yun, may operasyon daw na huhulihin. Ito nga si Senator Bato de la Rosa. So medyo contradicting po itong statement ng OSAA doon sa naging statement naman po ng NBI. At ngayon nga partner, nasa linya. Pero sarap sana tanongin ni DJ, sino mas pananiniwalaan nyo? Ang OSAA o ang NBI? Sinong gusto yung maging Senate President? Si Senator Alan o si Tito Soto? Dito na magkaalaman. Ang papahit ng tanong mo, PH. Pasalitain mo na si DJ at saka itong si Manny Ted. magandang umaga po at salamat sa panahon, General Up. Ang unang sasalansan itong si Manong Ted. Pagka ang unang sumalansan si Manong Ted, may ibig sabihin yan. Ano mo, Manong Ted? Good morning po, sir. Meron tayong isa pang interview dito ha. Importante ito sana na kasi may mga katanungan tayo, baka mahaba-haba ang mga sagot.
ay tayo po ay mape-pressure ika nga po to really limit itong ating panayam na ito dahil po sa kakulangan sa panahon. Good morning po, General. Good morning, General. Good morning po. Salamat po sa panahon. Po. Sige po, diretsuhin ko na. Can you hear me, General? Okay naman po. Naririnig ko po kayo. Okay, thank you very much. Sir, ito lang po, kasi wala na ho kaming sapat nga na oras. Sorry po, at kayo po kasi confirm na medyo late na rin po sa ating pong imbitasyon. Ganito po, meron kayong mga panayam at inyong binabanggit, Yan. na nung nangyari po yung baril, yung putukan, in the afternoon. Magaling na rin ang News 5. Magaling na rin. Magaling na rin, palakpakan natin ang News 5. Yan ang mga salitang kinagamit sa YT. Mahusay News 5. Pa lang, nakita nyo na po sa CCTV yung umano'y mga ahente ng NBI, tama po? Tama po, Ted. Opo. Saan po yon banda sa Senado? Marami pong area, Ted, na na-observe namin na may presence ng armed individuals. At nakikita namin sa CCTV namin. Nakikita din namin yung mga media footages na upload sa social media. Okay, NBI agents, can you just mention po, marami dyan sa Senate vicinity ho ba ito? Saan pong banda? Yan. Magandang tanong yan kasi pinagsasaluhan yan ng GSIS at ang Senado. Magandang tanong yan. Kung i-describe ko, Ted, yung kinalalagyan nila doon sa pinuntahan namin na area, ito po ay labas ng building pero nasa ledge po ito. Alam niyo po sa building, di ba, sa side, doon po nakalagay yung mga makina ng split type aircon. Doon po namin sila nakikita. Okay. Opo, nakikita niyo po sila doon sa mga lugar na ito through CCTV, including ho ba doon po sa area kung saan po nangyari yung pong putukan? Tama po, nakikita po namin. As early as what time po ito? Kung hindi ako nagkakamali, Ted, mga more or less starting 6 o'clock, napapansin na po namin na nag-occupy na po sila ng mga area na pasok na po sa side ng Senate. Papasok, as in papasok. Kasi pasok na po sa area yung kanilang pinagpwestuhan. Pasok na ho sa inyong jurisdiction. Tama po. Although hindi ito inside the building, but yung ledge po, Okay. kasama na po sa area ng Senado. Did you care to call the director to inform him of the presence of his agents? Alam nyo, Ted, yun po ako nagtataka, kasi si Director Matibag, meron naman siyang number sa akin, di ba? Hindi naman po kami ang pumunta dyan sa, sila ang pumunta rito. I think it is but proper for him to call me, hindi yung sinasabi niya sa media ngayon na bakit daw hindi ako tumawag sa kanila. Dapat siya tumawag dahil sila ang pumunta dyan sa area namin. Correct. Palakpakan natin ito si Senate Sergeant at Arms Mau Plasca. Teka lang, ako na pinuntahan. Gusto niyo ako tawagan ko pa yung amo niyo? Hindi. Pumunta kayo dito, patawagan niyo yung amo niyo. Pambihira naman niyo. Baka ayaw ka na rin dyan bilang Sergeant at Arms. Sir Mau Plasca. Opo. Sir, Pagka ganun walang follow-up ito si Manong Ted, ibig sabihin, nasa lugar naman yung mama. Bakit siya tatawagan? Kayo nagpunta. Palakpakan natin to si Manong Ted. Palakpakan natin si Manong Ted. ba ang inyong agam-agam noong presensya po ng NBI doon po sa binabanggit yung mga ledge na ito? So, ibig sabihin, nung napanood natin video niya na meron tayong aarestuhin, ibig sabihin talagang nakikita na ng Senate Sergeant at Arms sa talagang merong gumugusto na merong mangyari sa loob ng Senado. Ano ba? Kasi, do you appreciate the fact na kung hindi po papasok sa Senado ang mga NBI agents, they have the responsibility na tiktikan kung sakasakali na baka lumabas ng Senado si Ginoong Bato, bahagi po ng kanilang supposed to be hindi na implement na mandate to arrest the senator. Naku po.
Walang mandato ang ang NBI na mag-implement ng warrant. Para sa atin kasi wala akong jurisdiction dito ang ICC. No, yun ang atin dito, pero kung yun ang kay Manong Ted na merong jurisdiction, merong obligasyon ang NBI na arestuin itong si Senator Bato, gayong sinasabi naman sa ating batas at batas ng ICC, kailangan muna dumaan sa lokal na korte. Hindi ura-urada aarestuin at paglabas ng ICC warrant i-implement sa Pilipinas. Hindi, idadaan muna sa local courts. Sa gayong paraan, ma-exhaust ng Pilipino ang lahat ng legal remedies para maprotektahan naman kanyang sarili dito sa kanyang bansang tinubuan. Oh. Ted, very unusual po yung sinasabi ni Director Matibag dahil ang kailangan lang po nilang gawin ay tawagan po nila ako, si Senate President, at mag-coordinate sila sa amin, magpadala po sila ng tao. Katulad ng usual na nangyayari in the past na pag meron silang gustong gawin sa area ng Senate o sa vicinity ng Senate, nakipag-coordinate po sila sa amin at sinasamahan pa nga namin sila doon sa kanilang gustong gawin. Opo. Pero po, noong Monday, yung habulan, doon po inaamin ni SP Soto, ni former SP Soto, at maging nung dati rin po, no, na inyo pong pinalitan, na may koordinasyon, no, sa USAA, yung NBI, doon sa sinasabi nga na pag-aresto kay Ginoong Bato. Yan po ay settled na issue. Ngayon, dito po sa, nandidiyan kayo sa ledge, dapat tumawag kayo sa amin per cortesia. Sa panahon yon, ang sinasabi po nila, kung wala naman umano na intensyon na pumasok sila, kayo ho mismo as in naghihintay kayo na sila ang tumawag sa inyo. Hindi ko kayo nagkusa man lamang bilang USAA chief para maiwasan po ang gulo as kumbaga po parang pananggalang na lang para malaman ano ba itong ginagawa ng mga wala ho kayong pagkukusang ganon. Nagkusa na nga itong si Mawa Plasca, lumabas na nga siya sa vicinity ng Senado. Tinignan na niya kung merong mga Ngayon, kung nakita na niya, meron nga noon pa lang meron na nagche-check sa mga sasakyan ng mga opisyal na dumadaan diyan sa gate ng Senado. Meron nang ganun Meron na, bago pa lang nangyari ang lahat ng yan, nandyan ng NBI. Ngayon, yung presensya ng NBI dun sa GSI, hindi sa pinagtatanggol ko itong si Mau Plasca kasi nasubaybayan natin yan, di tayo natutulog Dahil sa kape, di ba? Yung mga presensya ng NBI, pakalat-kalat ni sila dyan. Ang nagkaroon sila ng problema, nung sinubukan na nilang i-drill at pasukin yung Senado. Kumbaga mabilisan na yun. Di ba? Nakikita na sila sa CCTV. Anak na to, pa sila tatawag. NBI na nga ang gumagawa ng problema Sila na nga ang lumalampas doon sa mga lugar na dapat hindi nila puntahan. Tapos ang NBI, ang Senado pa ang tatawag. Ang kausap po natin dito ang tagapagtanggol ng Senado. Yun nung NBI, di ko alam, aso ni Marcos Jr. yan ngayong mga panahon na to. Ted, ganito po, Ted, nakakapagtaka naman na noong si Senator Soto po ang Senate President, nag-coordinate po sila. Nung pumulit po si Senator Cayetano, wala namang problema Ano po magkakaiba ng Senate President Kami po, pantay lang po kami ng bakit po siya hindi tumawag o nag-request naman sa aming Senate President? Yan. Opo. I think for a professional public servant, it is but proper for him to extend due courtesy kung meron siyang gagawin sa property o sa area ng isang may bahay o may-ari ng bahay. Opo. Naunawaan po namin bakit nung panahon ni SP Soto nag-coordinate kayo. So that time daw po kasi aarestuhin nila. But in this time po naman daw, wala pong ganong plano. Kung hindi, ayon po sa kanilang pahayag na intelligence gathering lang po. But just intelligence gathering, dinidrill yung pinto. Intelligence gathering ba yun? Alam ko yung intelligence gathering. Tahimik. Walang nakakaalam. Diba? Nagbabayad ka dyan ng kung sino-sino para malaman mo ang exact location ni Bato. Pero intelligence gathering nyo naka-live. Naka-live habang dinidrill nyo yung pinto. Hindi intelligence gathering yun. Ang tawag doon pagsugod. the same. Paano po namin malalaman, Ted, yung kanilang intention kung hindi sila nakikipag-usap sa amin? Opo. Naunawaan po natin yun. Na dapat nga, kung kayo nandidiyan, magsabi kayo sa amin. So, hindi po sila nagsabi. Ngayon po, yung binabanggit ninyo ng mga CCTV cameras na yan, doon po sa pinangyarihan mismo ng putukan,
yung pong pintuan na iyon, nasaan po ang CCTV doon? Hindi ko po masyado pero pinare-review ko ang mga CCTV. May mga nakukuha naman kami na footages. Pero hindi ko po masabi ngayon kasi hindi ko man na-review pa lahat. Marami po yun eh. Opo. Kasi hindi lang po doon sa area na yun ang presence na nakita namin. Marami po sa ibang floors. Meron din po silang mga tauhan. Sa ground floor, sa fifth floor. Marami po. Ted, hindi ko po masabi ngayon Yes, sir. dahil Yes, sir. mahaba po yung CCTV na re-review namin. Opo, yun nga po. Pero yun ho, di ba ho, doon sa kung saan po nandoon yung mga media, di ba yung dulo ng second floor na iyon, yun po ay merong bridge papunta mismo sa area ng GSIS, tama? Tama po, Ted. Okay, opo. Yung bridge na iyon, nasaan ang pinto? Before the bridge or after the bridge? Ang bridge kasi ito yung open area na ito, Ted, Tapos sa magkabilaang side po, may mga pinto po kami, may emergency exit po. So, sa labas po ito. Ang pinto po ay before the bridge. Ang pinto ay before the bridge. Sino ang may hawak ng susi noong pagbubukas ng pinto papunta doon sa bridge? Ted, emergency exit po ito. So, wala po itong susi. Tinutulak lang po ito from the inside. Okay, so meaning ito ho ay emergency exit na maaaring dinadaanan din po ng mga kawani ninyo papunta doon sa bridge kung saan po may kanting din yung GSIS. Hindi ko po kabisado sa GSIS sa GSIS side. Hindi ko po alam kung ano yung meron doon sa kabilang side po. Okay, so yung pinto na ito kaninyo, walang lock ito. Wala pong lock from the inside po. Pwede po itulak nito kasi fire exit po ito. Kung magkakaroon ng sunog, itutulak lang po ito from the inside. Maubusan na po. Okay. Nung ho ba kayo pumunta doon sa dulo ng second floor, kayo ho ba ang nagtulak ng pinto papunta doon sa bridge? Kami po ang nagbukas sa Ted. Dahan-dahan po, sinili po namin sila at doon po namin confirm na meron pong armed individual sa Okay. sa area na kasama na po sa sa Senado. Okay. Yung pong area po kung saan ninyo na ispatan ninyo ang mga armado ito ng kalalakihan, NBI agents na human na confirm ninyo? Nakikita po namin yung uniforme nila at saka nung pag-challenge naman namin nagpakilala din po sila na NBI agents. Opo. Kaya po nagbigay po kami ng verbal warning na ibaba nila yung mga baril nila. Opo. So sige, pagpasok niyo po ng pinto, dahan-dahan yung tinulak, yung area po kung nasa saan ang mga NBI agents, anong area ito? Ito ba ay common area for GSIS and Senate? Ito ho ba ay area? Senate area na po ito, Ted. Sigurado po ako, sinisigurado ko sa kanila na Senate area po ito. Kahit magkaroon po tayo ngayon ng common inspection, ituturo ko po kay Director Matibag na Senate area po ito. Yeah. Alright. So yung Nako, Matibag, yari ka dito. Yari ka dito, Brad. Hamon na. Nagkahamon na. Punta ka sa Senado ngayon, ha. Tawag ka muna. Nangya ka, Matibag, ha. Akala mo ikaw lang marunong sumagot sa media. Ito si Mawa Plaska, mahusay din. Senator Mawa Plaska, palakpakan. Yan ang mga dapat gawing senador. Pinagtatanggol ang integridad na Senado. Di ba? Hindi ako magtataka kung bigla pag senador. Susuportahan ko yan. Mawa Plaska for senador. At least, di ba, hindi kagaya ni Ping Lacson, ni Tuta Soto, di ba? Hinahayaan lang nila na kubkubin ang institusyon na sinalihan nila nung yung mga persa galing sa labas. Ano yung invasion? Ano yung Risa Ontiveros? Ganon. pong inyong nakita itong mga NBI agents na ito kaninyo, as you claim ay Senate area na, yung pong mga tinamaan na mga salamin, nasaan po banda iyon at saan, ano po ang actual na ginagawa ng mga ahente nung sumilip kayo? Hindi po nila, Ted, kami nakikita, Kami po ang unang nakakita sa kanila. Kaya kung gusto po namin silang barilin, siguro, naubos po namin sila siguro, Ted. Kung gusto po talaga namin silang barilin. Grabe, no? Kung gusto pala nila silang ubusin, mauubos nila yung mga taga-NBI. Pero hindi nila ginawa yun. Ilan po ba sila?
Yung ako po personally, Ted, nandun po ko sa tatlo po kami na nandun na nagsisilip, ano. Ako personally nakita ko mga tatlo, dalawa hanggang Matapang tong to si Plaska. Sa bagay may CCTV naman nasa side nila yung CCTV. So yung intelligence na gustong mangyari ni Matibag nasa side nitong sila. Sergeant at Armao Plaska. Akala ko ba yung mga NBI agent magagaling yan pagdating sa di ba? Nato ko dito sa isa na to, mga mukha kayong mga bata na pinaglaruan ng Sergeant at Armao. tatlong tao po ang nakikita ko. Pero sa CCTV po namin, marami po sila. At makikita naman natin sa footages na naka-upload sa social media na marami sila at armado po sila. Nakahanda po sila ng Opo, iba po, makipagmarilan sa kung sino mga Opo, iba po yung footage sa ibaba, iba po yung footage sa itaas, just to clarify Pahayag it, ng po, NBI. General. Ngayon, yung pong sinasabi ninyo na nando doon yung mga NBI agents at that time, ito ho yung mga pasado na alas 7:40 po ng gabi, meron ho bang blue guard doon? wala po kaming nakikita na blue guards. Ng GSI, wala po. Pawang, ang inyo pong Ako identification. po, Ted, mismo nakikita. Wala po ako nakikita. Yung mga blue guards kasi, pwede kasi sabihin na, baka yung mga nagpaputok yung mga blue guards, yung mga naka-uniforming kulay blue, yung mga security guard, yung mga nasa bangko, yung mga nasa mga pawn shop, yun ang mga blue guards. Ngayon, ang dating dito parang pwede pang i-twist yung naratibo na hindi naman taga-NBI yung mga nagpaputok. Ang mga nagpaputok talaga, yung mga blue guards. Nakita niyo yung mga gwardya? Walang gwardya kahit sa mga live ng mga taga-bidya. Walang mga blue guards. Kaya talaga nagpaputok dyan, nakipagpalitan yung mga taga-NBI na walang mga yagba. Let's go. Kita na blue guards doon. Okay. Ngayon, sir, noong pong kayo pumasok doon, kaninyo, inaamin po ninyo, kayo po ang unang nagpaputok. Ako po ang nagpaputok ng warning shot. Opo. Nagpaputok ng warning shot. Can you just describe to us, sir, ano po ang senaryo? Sumigaw kayo and then paano ho kayo nagpaputok at ilang pong warning shot? Ted, ang protocol po namin, kung may makita po kaming danger, i-challenge po namin sila kung sino po sila, yung identity nila. Pangalawa, kung may nakita kami na may baril sila o may danger na posibleng mga gagawin sila sa amin, we will order them to lower or stand down yung kanilang baril. Pero yun na po, pag nung nagbigay po ako ng order na kung ibaba nila yung mga baril at hindi naman sila nag-comply, kaya po ako nagpaputok ng warning shot. Ilan po ang inyong pinaputok, General? Isa po, Ted. Ang warning shot po, Ted, sa aking experience, isa lang po. Isa lang. Wala pong warning shot na more than one. Opo. Per your version of the story, ano po? Isa lang ang warning shot. Nagpaputok kayo ng isang beses. Ngayon, tatlo ho ang nakita ninyo doon na mga ahente. Kano yung inyong visuals po, tatlo? Yes, madilim, Ted. Sa naaninag ko lang. So, mga dalawa, tatlo, parang gano'n. Okay. And then, sa kwento po ninyo, hindi sila, pinabababa nyo ang armas, pero hindi ginawa yun, itinaas yung armas na tumutok ho ba sa inyo? Yun po yung naaninag namin. Naaaninag ninyo. Tama, ano po? Tama po, Ted. Opo. So you have the assumption po ninyo, naaaninag ninyo, pero hindi ka sigurado. Ted, sa haba po ng aking experience bilang law enforcement instinct po ito, Ted, to protect yourself. Correct, sir. At yan nga po din, dapat kang maging handa for any eventuality, lalo na kapag ang pinag-uusapan ay kaligtasan. Pero I'm sure, sir, bilang dati pong Chief ng Directorate for Operations ng PNP, kabisado po ninyo ang lahat ng mga regulasyon tungkol dito. Ano ba regulasyon po ninyo sa pagpapaputok ng warning shot? Pag may nakita po kaming danger, Ted, hindi po naman namin binabaril yung tao kaagad. So, kaya po, yun ang purpose po ng warning shot. To send the message na dapat mag-stand down po sila. Hindi po sila pwedeng hindi mag-comply sa aming Opo. Dahil naka-ready po kami pagka meron po silang gagawin na hindi masama. Correct, sir. Na masama. Correct, sir. Napanood po namin yung visuals, kung gaano kayo karami, sa inyong likuran, Nung kayo nag-vest, nagkasa ng baril, sinabi niyo may huhulihin kayo. Nakita po namin kung gaano kayo karami na Marines, naka-uniforme, Police naka-uniforme, hindi pa kasama yung tropa niyo mismo sa USAA. Ano po? Tama po yun, di ho ba? Ang dami po ninyo, ano po?
Ted, hindi ko mabigay yung bilang kasi actually Okay. ano Anyway, yun, very quickly mo kami nag-assemble ng quick reaction team. Kung nakikita niyo po, kami po ang nasa unahan o sa apo. Ang susunod po sa amin ay yung mga pulis. Nasa likod lang po yung mga Marines. Kasi Opo. hindi naman talaga labanan ng hanap namin. Kasi kung labanan po ang hanap namin, doon na namin nilagay yung mga Marines sa unahan. oh, yun nga po, naunawaan namin. Pero nakita po namin sa video, no, sa lahat ng coverages po, kung gaano karami ang tropa ninyo nakatulong ninyo, kumbaga, di ho ba, no? Kung gaano karami yung Marines, gaano karami ang pulis, at kayo po mismo sa USAA. And kami po, nung nakita na namin yung video, mukha pong doon nga sa inyong pinuntahan, nandoon po sila. So, at that time po, 3 ang inyong visuals sa NBI. Yung actual lang po. Yeah, okay. Pero nasabi ko sa mga footages po na na-review namin, marami po kami nakitang arm. So, ang tawag po namin ito sa law enforcement at military parlance ay yung estimate of the situation. Yun, tama po yun. Base sa intelligence na papasok po sa amin, ganun po kadaming security yung pwersa na aming ihahanda. Opo. Kasi po, sir, para lang sa mga pulis na nakikinig ngayon sa atin, lalo na itong mga criminology students, Yeah, para mga maintindihan criminology. ito at malaman nila ang kanilang ang tamang panuntunan, ang sinasabi po sa inyong manual, sa pulisya po na inyong pong kinalakihan, Yan. the police shall not use warning shots during police operation except when the police officer is outnumbered Yan. and overpowered. Ayun Oo, po. yun pala yun. Hindi po, Yun pala yung nasa police manual. So, pakinggan natin sagot nito si Senate Sergeant at Arms Mao Plasca. Numbered and overpowered. Ayun po. Ted, hindi po, mali po, Ted, mali po. Ted. Mali. Okay ko lang yung kanyang sinasabi. Ang warning shot po, ginagawa po namin pag meron po kaming na-perceive na danger sa buhay ng ating mga kapulisan. Yun pala yun. Sir, ito po ay official Directorate for Operations, PNP Revised Operational Procedures, Section 2.11. Ito Nako. ang nakasulat mismo sa inyong manual. With all due respect. Hello, Ted. Yeah, General. Opo. Ted, wala na po kasi ako sa PNP ngayon, Ted. So, hindi I ko know. po hindi ko po Aray mo. ma-reconcile yung sinasabi niyo. Pero, nung panahon ko po, Aray mo. ako bilang pulis, yun po ang pagkakaintindi ko, yun po ang appreciation ko ng aking nalaman. Opo. But ironically nga po, ako naintindihan ko po, no, kasi nga hindi na ho kayo police, pero ironically po, you have been the Chief of Directorate for Operations. At itong memo na ito, mismo po, ito ho yung libro para po sa operasyon ng PNP ay printed mismo at ginawa ng Directorate for Operations. Hindi na hubali, okay lang po yun. So anyway, opo, Director, ganito po. Magaling to si Mao Nagaga- Plasca. Di ako nagtataka bakit itong kinuhang Sergeant at Arms. Hindi siya pwedeng braso-brasuhin. Matikas tong si Mao Plasca. Ibang klase, grabe. O magkakaanak ko, ipapangalan ko Mau. Alit po si SP at ang iba na sinasabi stage daw po ito, di po ba, na ito ho ay parang drama at kaninyo mahirap din mag-stage na kasabot mo yung NBI, di ba, para gumawa kayo ng eksena, right? Tama po kayo, Ted. Kasi nga naman yung NBI ang pumutok din pero kayo din po Anak lang to ako ay stage live ammo yung ginagamit. Dapat pang airsoft pala yung ginamit nila dyan. Hindi yung talaga mga, di ba? Okay, fireworks na lang linagay dyan. bilang matagal na pong hepe ng Pambansang Pulisya, General, ano ba ang standard procedure kung dineklara ninyo na meron pong, kung alam ninyo, may intel na kayo, meron na kayong CCTV, na merong mga possible live shooter sa pupuntahan po ninyo na lugar at meron pong mga kaninyo, may mga armas na dala. Ano ba ang standard procedure sa crowd control? Crowd control. Pang crowd control. Hello. Nakarakter ba yan? Marami akong alam. Intindihan yung tanong niya. Opo. Sir, hindi ho ba sa panahon po ng na nangyari, hindi po ba
sinabi ninyo, nagkasa kayo ng barel, nag-vest kayo, andun yung mga Oh. tauhan ninyo. Maglagay kayo ng pang crowd control na mag-comment kayo dyan sa baba. Dyan sa mga mga defense game. Andun yung Marines, Police. Oh. Sinabi nyo po na may aarestuhin and di po ba ang inyo pong assumption, meron pong mga armadong kalalakihan doon sa inyong pupuntahan and hindi na itatanggi kanin nyo, di ba? Na baka magkaroon nga ng palitan. Sandali, nakiintindi na kita, no? Kung saan nang galing yung siguro galing sa NBI, no? Bakit Hindi po. Hindi po. Sa inyo pong information, bago po kami nag-start ng operation, kinausap ko yung mga tao, kinausap ko po yung mga media, na we will declare lockdown within 5 minutes at pinakiusapan po namin sila to vacate the area dahil medyo dangerous po itong gagawin namin. Opo, hindi po. Ito po ay akin lamang pong sarili nga po din na pag-aanalisa at pag-aaral po sa sitwasyon at issue at mga balita. General, ano po? Kasi masyadong komplikado na hinihimay-himay natin procedure. Simple lang po ako, Ted. Unang-una po, dapat tanongin natin sa NBI. Opo, we will ask them. Ang purpose ng pagpunta po nila doon? Yes sir. Definitely po. So, Okay. parang this is a total disrespect of the institution of the Senate. Bakit po sila hindi nagpapaalam ng maayos sa may-ari ng bahay? Ikaw, Ted, may bahay ka, di ba? Kung merong armadong tao na nandyan sa labas ng bahay mo, hindi ka ba maalarma? Opo. Our tendency is to protect ourselves, di ba? Yes, sir. Huwag po nilang dalan doon sa mga technicality na usapan. Gawin po nating simple. Respeto po ang hinihingi ng Senado. Respeto. Palakpakan natin itong siya. Maang. Aray mo. Sa NBI, Opo. respeto po kung sino mang institution na gustong Opo. magkaroon ng Opo. gustong gawin sa NBI. Opo. Pero naman po ating mga senador na ako po matagal na ako sa Congress, matagal na ako sa Senado. Kung meron po tayong gustong pakiusap sa Senado o sa Kongreso, binibigay naman ng mga senador, ng mga congressman niya pag pinag-usapan ng maganda. Opo. Pero General. feeling po namin na binastos po kami, binastos Opo, po ang opo. Senado, Yes, sir. binastos po ang ating mga senador, binastos po ang ating Senate President. Dahil nung Monday po, kausap po namin si Director Matibag. Sir. At may mga pinramis po sila sa amin na imbestigahan nila, na binugbog nila yung tao namin nung Monday, magsasabit siya ng investigation report. Opo. Hindi po niya ginawa, Ted. Sa halip, bumalik po sila dyan na hindi man lang sila nagsabi. Opo. Yes, sir. Kaya po nagagalit yung aming Senate President. Okay. Opo, naunawaan po namin ang inyong pong damdamin at issue po laban sa kanila. Ako po lamang po, ginagawa lang din po ang aking trabaho. So, ibig sabihin, sinungaling si Marcos Jr. Na hindi sa side ng pamahalaan yung mga bardagulan sa Senate Sergeant at Arms. So, ibig sabihin, sinungaling na naman. Naalala ko tuloy yung KOJC6, yung mga papasok, walang armas, walang tirgas, walang mga baril. Di ba? Ganyan din si... sabi ko naman sa inyo, sinungaling si Marcos Jr. Wala ho kayong mapapaniwalaan ni isa sa mga salitang lalabas sa bunganga ng mama na yan. Di ba? Ginulo niya Pilipinas. Kung sino nang gulo sa Pilipinas, walang iba kung hindi si Marcos Jr. Siya ho talaga, mga kababayan. Walang ibang nanggulo sa Pilipinas kung hindi itong si Marcos Jr. Panggulo ho talaga, perwisyo sa bayan tong inayupak na to. Trabaho para lang po magtanong yung mga circumstances doon sa mga napapanood ng tao para po may paliwanag po kayo. I hope you don't mind, General. Ano po? Sige. Sana po kayo, Ted, kasi laging emotional na po ang aming Senate President. I know, sir. We understand. We sincerely understand. Ito lang po, sir. Sinong gusto maging Senate President, Manong Ted? Joke lang. Yan. Love natin yung si Manong Ted. Palakpakan natin. Isa yan sa pinaka-ika nga sinusundan natin magtanong kasi siya, sa mga yung style niya na yan ang gusto natin eh. Yung mga maanghang. In fairness kahit tanongin niyo si Soto, kahit tanongin niyo si Lacson, talagang maanghang ho yung si Manong Ted. Para lang po maintindihan nila, no? Ang tanong ko po, sir, bilang veteranong polis, yan. at OSAA, Veterans. hindi lang po dyan sa Senado, kundi po sa House, sa panahon na iyon na alam nyo na mayroong shooter o may mga armadong kalalakihan kayong pupuntahan,
ano ho bang standard na protocol for crowd control? Ted, ang paramount po na consideration po sa law enforcement at saka security operations is the safety ng mga tao po. Ito po ang primary duty ng Office of the Sergeant at Arms to secure the Senate, to secure the senators, and to secure yung mga employees ng Senado at aming mga bisita. Kaya ayaw po namin na mayroong papasok na armado Yes, sir. ng mga tauhan dyan sa Senado. Opo, sige. Ngayon, doon po sa sinabi mong punto, tama naman po kayo na dapat i-clear namin ang area. Pero mabilisan na po ito, Ted. Nakikita na po namin sila na malapit na silang pumasok talaga doon sa mga areas namin. Opo, sige po. Opo. Sa mga pinto namin. So, Opo. yung aking warning po, yung aking declaration na mag-lockdown kami, hindi ko po pwedeng ubusin lahat para itulak namin yung mga tao dahil baka kung ito lang kasi kasuhin ko, baka nakapasok na itong mga NBI agents na ito sa area namin. So, pasensya po kayo, Ted, but our primary purpose is to protect lives and properties. Police po ako. Opo. Yun po ang primary role ng ano. Sige, okay. Yun din po ang role namin sa OSA, to protect the Senate from Opo. anyone Opo. who will plan or attempt Okay. to bring violence inside the Senate. Okay. Kasi po sir, ang amin pong pinalalabas na ngayon ay itong visuals nung coverage ng media nung actual po na araw na nangyari nga Yung itong gabi. footage Kaya yan. nga po, kaya kami tumatawag po, tumihingi ng paliwanag sa inyo para nga po sa inyo pong salaysay, kung ano ba talaga ang pangyayari. So balikan ko lang po yung punto ng crowd control. Kami nyo mabilisan lang, pero sa visuals na amin po napapanood, di ho ba, meron pa kayong pagsusuot ng vest, nakunan po yan lahat, etc. Ang sinasabi po ng ilan, hindi ito NBI kundi po yung mga nag-aanalisa sa ganyan pong uri ng management is that when you say crowd control, dapat daw po talaga mabakate the entire floor, the entire area, nakakayanin ng mga tauhan nyo sa dami po ng amin napapanood sa video, paalisin sila na sa ganon, masiguro lang po na ano man ang mangyari, walang madadamay sa putukan. Pero, may mga nagsasabi po, General, na mukhang pati po yung isang umaawat doon na ngumingiti-ngiti, para bagang gusto daw na talagang may media para mapalabas yung commotion at nang magkaroon ng impresyon na talagang may gulo. Tama po kayo, Ted, na sinasabi mo na dapat i-vacate, di ba, Ted? Pero there's no perfect situation. Kulang po ang oras namin para gawin po yun, Ted. Yun po sinasabi nyo na intention po namin na magkaroon ng coverage ng media. Hindi pwedeng itanong ni DJ Chacha yung mga ganyan tanong baka Very highly suspicious po yan dahil ayaw nga namin na makover ng media o may media na masaktan. Nakita mo, may mga tao po kami na humaharang sa mga media pag lumalapit po doon sa area. At ulitin ko, pinakiusapan ko po itong mga media personnel natin na kung pwede, lumuwas na sila sa building dahil magde-declare na po kami ng lockdown bago kami mag-conduct ng operations. Opo. So, at least po, napakinggan namin po ang inyong panig dito po sa isyong ito. Yung sinasabi nyo na wala na ho kayong panahon. So, magmula po nung nakita ninyo, nung hapon pa lang, yung NBI agents, magmula po nung nakita po ng inyong mga tauhan sa CCTV, yung pamumuo ng mga ahente umano ng NBI, that time, wala pa kayong ginagawang plano how to address the situation? Yun po, Ted, ina-analyze po namin yung mga situation na ito. At ito po ang aming mga basis para po maghanda kami ng aming security response. Opo, opo. Hindi ho ba, sir, kung kayo po naghahanda na, nagmi-meeting na, hindi ho ba kasama kaagad ron na kung naman ang mangyari, dapat talaga po i-vacate the entire floor ng sino man pong hindi kasama sa OSAA at that time? Kung talaga Hindi lang po ang entire floor, yung entire building po. Dapat po, yun po ang dapat mangyari. Dapat i-vacate po natin yung entire building para wala pong basaktan na civilian. Bakit po hindi ginawa yun? Kasi kagaya ng sinabi ko, Ted, wala na po kaming oras. Alam mo, kung nakita nyo sa video, nakahanda na yun, nandito na yung aming security force, pero tumawag po sa akin. dapat tinanong din bakit yung mga taga NBI noong nalaman na nilang may lockdown at meron na nasa loob sila ng teritoryo ng Senado, bakit hindi pa nila binakate yung Senate premises? Yung Anong lang naman kayo naman Sergeant at Arms ng Congress,
nagsabi sa akin na padating na yung articles of impeachment. Kaya sinuspend ko po yung pag-conduct ng operation. Sinalubong ko po yung ating Sergeant Arms sa baba para po i-secure namin yung articles of impeachment para dalhin po sa loob ng Senado. Okay. And then, doon pa lang po ako bumalik sa ating mga security forces para simulan po yung operations. Opo. Sige po. So sir, General, no, inaamin nga po ninyo, no, yun nga po ang nangyari sa sitwasyon na iyon. Pero maliban po sa inyo, who's in charge? Meaning, kasi po kung maaga pa lang po, nandun na ang inyong hinala, and then inabot na po ng alas 7 pasado ng gabi, as in, wala ho kayong anuman pong plano kung ano ho ang ating gagawin. Sino ho ba yun? Dapat kayo ba talaga yon o may mga iba pang dapat na tauhan ninyo na nangasiwa nun? Marami po akong mga supervisors, Ted. Kasama ko po sila sa pagpaplano ng lahat ng programa o activity ng Office of the Sergeant at Arms. Opo. Kasi po yung media na coverage nga, nasaksihan natin yung sigawan, yung pong pagtili ng mga natakot, etc. Sa panahon yun, as in, wala pa rin pong balak ang inyong mga tauhan o sino man deputy ho ninyo na paalisin po sila doon. O para Well, may mga tauhan po kami na pumipigil, nagbibigay ng instruction sa media na umatras po sila, tumabi po sila, Narinig ko natin yun. po Narinig sila. Makikita po natin ito sa sa mga video footages na naka-upload sa Opo. social media. Opo. Huwag po natin palapasin, Ted, sa publiko na release po ang Office of the Sergeant at Arms. Kami po, ginagawa po namin ang aming tungkulin. Nabugbog po ng NBI yung isang tao namin dahil naggaganap ng tungkulin. I think it is an injustice not only to the sa taos, injustice to the Senate. Opo. Sige, so sir, ang Ang galing na si Mao Plus. lahat ng ito ay nangyari po kasi naniniwala kayo na papasok ang mga NBI agents para damputin, hulihin si Senator Bato. Yung po ang inyong paniniwala, gagawin nila yon. Hindi yung paniniwala dadamputin o hindi dadamputin. Yung walang koordinasyon at yung naging experience sila noong Lunes, sapat ng batayan para i-lockdown ng Senado nung mga panahon. Hindi yung pagdampot kay Senator Bato. Ginawa po nila nung Monday, Ted, di ba? Hindi po, kasi So, po, ano po ang pwedeng maging hinala namin pag hindi sila nagpaalam o hindi sila Opo. nagsasabi sa amin, nagko-coordinate? Opo. Sir, ihiwalay ko Normal lang po sa isang law enforcement officer, sa security officer na mag-isip po ng gano'n. Opo. Ito po yung sabi ko nga, ito yung kasama sa estimate of the situation Opo. para po mag-prepare kami sa aming security response. Opo, sige po. Gusto ko lang po ihiwalay nga yung Monday kasi po that time nagpaalam daw sila, sabi nga po ni SP Soto. Well, anyway, ang aking pong katanungan nga is itong nangyari, no? Sa talaga pong ang inyong pong pakiramdam, papasok sila sa Senado kasi po dadamputin nila at that particular time si Ginoong Bato. Yun po lamang pong aking katanungan. Hindi ko po Kasi yung packaging dyan, ang pinagtanggol pala talaga ng USA ay hindi naman na Senado, si Senator Bato de la Rosa. Kumbaga, ewan ko ba? sinasama yung nangyari nga ng Monday. Hindi lang po yun, Ted, ang naiisip namin. Ang naiisip po namin, armado po sila. Pwede po silang masyado nang madumi yung Pilipinas. Dami ng mga baboy sa Pilipinas. Kaya, gagawa natin. Ganyan talaga. Mga datihan na sa mga datihan na sa social media at mga talagang sumusubaybay sa atin. Buka pa lang ng bunganga ng isang kung sino man yan alam na nila kung ano yung saan papunta narrative. Gawa ng violent doon sa loob ng Senado. At hindi po namin papayagan dahil mga senador po ito Halong cute. Government employee din po ito, mga media po ang aming nandun sa loob ng Senado. So, hindi po kami papayag na meron pong masasaktan kahit isa po doon sa mga taong nandun sa loob ng Senado. Okay, sige po. Sige, so sir, for lack of material time, gusto lang ho namin kayo hingian po ng inyo pong mensahe doon po sa mga nagdududa na ito po ay drama, stage, at may mga nagdududa doon po sa inyong kakayahan to manage the situation because as OSA Nagdududa. Wala na makakapag-manage ng maayos sa sitwasyon maliban dito kay Mao Plus. if you have to be in control of the entire situation. Go ahead, sir. Ted, ayaw ko pong ibuhatin yung sarili kong bangko, pero
dahil pinagkatawalaan po ako ni Senator Cayetano ngayon bilang in charge ng Office of Sergeant at Arms, gagawin ko po ang lahat ng aking magagawa. And I don't want to say anything about myself, but my records will speak for itself. Opo. General, Ngayon, ang panawagan po sa ating mga kababayan, sa NBI, sa PNP, sa Monday po, in-announce na po ng ating Senate President na magko-convene na po yung impeachment court. Kami po ay maghahanda na sa aming security preparations para sa impeachment trial. Kalimutan na natin nangyari. Magtulong-tulong po tayo para mairaos po natin peacefully itong constitutional mandate ng Senado na bilang impeachment court. okay. General Mau Oplasca, unang-una po, thank you for your time. Salamat sa inyo pong pagpapaliwanag, and we can say, Godspeed, sir. Salamat na marami. God bless po. Ano si Sir Mau Plasca, hindi talaga siya yung statesman, hindi siya kung ano lang alam niya, kung ano lang talagang ginawa nila, yun lang sinabi niya. Pero itong si Matibag, sinungaling niya. As always, maraming salamat sa pag-support sa page update. Mag-ingat po kay lahat. Maraming salamat Sir Mau Plasca sa pagprotekta. Siya last bastion of democracy kung tawagin na. Malim natin ng Pilipinas. Saludo. Okay. Dito na nagtapos ang ating pinapanood at pinakinggan natin. So, yun. At sana nalinawan na kayo at napanood ninyo, napakinggan ninyo ang pahayag ng ni USAA. Kung ikaw pa naman sinugod yung bahay mo, tapos siyempre ikaw maalarma ka rin, So, ganun na lang. So ngayon, kayo, ano ang masasabi ninyo sa video natin pinanood? Nalinawan na ba kayo? Kung hindi, mag-comment ka dyan sa baba at kung anong masasabi nyo. At hanggang dito na lang din tayo at maraming salamat sa nakasuporta pa rin sa ating channel. Siyempre, like and share, subscribe na YouTube channel. So hanggang dito na lang at see you sa next nating reaction video.